Guys, welcome back po pala dito sa aking YT channel. So dun pala sa mga nagtatanong about dun sa pagbi-breed ng danyo na kung gumagamit pa ako ng cage or hindi. Guys, yung ginagamit ko dito is wala akong ginagamit na kulungan. As in planggana or yung alam mo yung galon na yun. Yan, hinahati ko yan. Tapos yun na, breeding tank na siya, yun. Tapos kung wala kayong mga galon, ito ginagamit ko rin to bilang breeding tank ng danyo. Pero never ako gumagamit na ng cage or kulungan. Bakit? Yung rason kasi guys, pag gumamit tayo ng kulungan, yung danyo naagaw yung atensyon nila sa pagbi-breed and din sa paglabas. Gusto nila lumabas dun sa kulungan. So yung atensyon nila sa pagbi-breed nahahati. So imbis na yung concentrate nila nandun sa breeding, nahahati yung concentration nila. So hindi sila masyado makapag-breed. Meron din nagbi-breed at nagda-drop. Pero iba kasi yung iba yung breeding na wala silang kulungan. As in yung focus talaga sila sa pagbi-breed. Parang ganito, ito nagbi-breed ako ngayon. Ito Neon Wasabi, ayun Electric Neon, ayun Neon Apple at saka Burgundy. Ayun 24K na golden yellow. Ito papakita ko sa inyo guys kung gaano karami yung egg nila. Oras ngayon is 6:39 ng umaga. Ayun. Ayun guys, so kung makikita mo yan, ayan, yan. Wait lang, magpo-focus tayo ha. Kaya mag-focus ha. Ayan. So yan yung mga eggs nila guys. Nag-drop. Ayan. Sobrang dami, di ba? Ayan. Sobrang dami yan. Ayan. So yan yung mga eggs. Tapos sila guys, huwag kayong mag-alala. Ayan, kita naman yung eggs. Huwag kayong mag-alala na kakainin nila yung eggs nila or baka maubos nila kain yung eggs nila. Guys, yung danyo kasi, pag breeding time, hindi nila papansinin yan ng egg. Hindi nila papansinin. Kung makikita nyo ayun, tingnan nyo yung attitude nila. Ayun ayun. Diba, nasa breeding sila nagpo-focus. Ayun Yan. So, yung focus na talaga nila, nasa breeding. Pero kung ikukulong natin yan, gusto nila lumabas dun sa cage. At the same time, nagbi-breed sila. Ayun, yung pinagkaiba dun. So, ito naman kasi, wala, as in free sila. So, yung attention nila, andun talaga sa breeding. Tapos, kung kakain din sila ng egg, tingnan nyo yung itsura ng egg, guys. Ayun Yung eggs kasi, paglabas sa katawan ng mga danyo natin, lumulobo yan. Tapos, kung titingnan mo yung size ng danyo natin, tsaka yung eggs, siguro, maximum na makain nila dito is 10. Busog na yan sila. Hindi nila yan mauubos. Ayan. Hindi nila mauubos yan. Titingnan mo, sa ganyang karami, pag naubos nila, hindi kakasya sa tiyan nila. Yung eggs na yan. Ayan Yan. Parang din sila parang, alam mo yung manok, pag lumabas sa puwet ng ng manok, maliit pa, pag nahanginan, lumalaki, lumulubo. Yan. Ganyan din sila. So, huwag kayong mag-worry na maubos na kain. Hindi nila maubos yan. So, kaya mas maganda talaga mag-breed dito. Walang cage. Tsaka yung tubig Mas importante yung tubig guys. Hanggat maaari, 1 inch lang yung lalim ng tubig. Ang purpose kasi nun, mas mabilis mahuli ng male si female at makapag-spawn agad. Tapos yung laki ng planggana natin, wag natin sabihin na sobrang laki. Kasi mahihirapan naman yung male natin sa paghuli sa female. Ito yung katamtaman talaga. Parang 12 inch lang. 12 by 12 na planggana. Yung laki niya. Tapos dito guys, pwede kayo gumamit ng 3 female, 3 male. Sa ganito kalaking breeding tank. Katulad din dito. Tapos pag doon yung sa ice cream, yun, lagay ng ice cream, pwede lang doon is 1:1 lang. Kasi maliit siya Medyo baka masuffocate yung mga isda natin. Tapos, doon po sa sa mga nagtatanong, pag nagbi-breed ng danyo, is need pa ba ng aerator? Ayan, wala. No need ng aerator. No need na yan. Yan. Danyo, makasurvive yan kahit walang aerator. Kaya, wag kayo mabahala na pag walang aerator, baka hindi sila mag-breed. Magbi-breed yan. Ayan Yan. Kitang-kita magbi-breed. Ito, Neon Wasabi, nagbi-breed. Ayan.
Crossbreeding yan sa ano, sa tawag dito, lime hook. Pero yung lime hook natin, hindi pa nakamolt yung babae. Magkukulay green pa yan yung ano, pakpak. Ayan, tingnan nyo guys kung paano sila mag-breed. Ayan, ginigit-git nila yung babae. Ayan, yan. Ayan. Ganyan mag-breed ang danyo. Ginigit-git nila yung babae ni sa gilid ng ano, ng planggana. Actually, may ano yan, may dalawang wasabi. Ayan, isa yung female. At saka, dalawang female yan dito eh. Ayan, female. Tapos nilagyan ko lang ng lime hook. Etong lime hook kasi, yung kulay niyan is color brown yung likod niya. Pero yung pakpak niyan, pag nag-mature, magiging ano yan, magiging green. As in, magiging green na green siya. Yan, hindi pa kasi siya matanda. Kumbaga, 2.5 months. Yan. So, hindi pa nakamolt totally yung ano, ang kulay nila. And then sa pag ano guys, sa pagpipili ng ano, ng breeder, mas maganda pag plan nyo mag-breed, yung kukunin yung danyo is bata, mas bata. 2.5 months, 3 months pataas. Huwag kayo kumuha ng mga full grown na breeder kasi makunat na yun mag-drop. As in makunat at parang walang gana sa breeding. Iba yung pagbata pa lang, katulad nito. As in ano talaga, yung concentration nila yun. Sa breeding talaga yung concentration nila. Pag malalaki na kasi yung danyo, mahaba yung mga pakpak. Medyo, kumbaga ano na rin sa kanila, medyo hirap sa paglangoy. At hirap makahuli sa female. Ayan. Tsaka yung female, pag medyo matanda na, may edad na, mahirap talaga, makunat mag-drop. Lalo na yung pag nag-iedad na yung danyo, mga, lagay natin, 7 months pataas. Sobrang kunat na. Kaya mas maganda, kumuha kayo ng breeder, mga 2.5 months hanggang 6 months. Maganda yan sa drop. Kaya sa akin, yung kinukuha ko palagi, mga bata. Yun. Kasi yung danyo, simula pagka-juby, next nun, magiging semi-breeder na. Doon ka kumuha ng ano, doon ka kukuha ng pang-breeder mo. At saka pag nag-full grown na, yun, pwede mo na yun i-release. Kuha ka ulit ng semi-breeder to breeder. Pagkatanda na, pagka may edad na sila, ligwak na, release mo na. Hindi na yan maganda pag nagbe-breed tayo. Pero pag purpose natin is pang ano lang sa mga mata, kumbaga for collection lang, mas maganda yung full grown kukunin mo kasi andun makikita mo talaga yung ganda ng pakpak nila. At saka yung kumbaga magkita mo talaga yung totoong hyphen, butterfly na talaga. Unlike sa mga semi-breeder na hindi pa na-emphasize yung mga pakpak. Minsan yung iba hindi pa nagkakakulay yung pakpak. Ayun. Pero ito, the best talaga sa breeding pag ganitong stage. Yan ito din neon. Ayan, nag-drop na yung neon natin. Ayan o. Yan. Marami. Ito yung sinasabi kong burgundy. Ayan. Nakapag-drop na rin yung burgundy natin. Ayun, maraming eggs. Ayan, marami na rin ang eggs. So dito guys, sa ganito, ayan, pwede kayo maglagay ng 5 female, 5 male kasi medyo mahaba. Ayan. So ganun guys, sa i-breed ng danyo. Napaka lang. Basic lang i-breed yung danyo. Ito. Shit, grabe. Ayun, kita nyo. Sunburst versus Sunburst X Neon Green Hook at saka yung Neon Apple. Pero tingnan nyo guys yung egg. Grabe. Sobrang dami Yan. Grabe. Mahigit 1,000 eggs yan. Ayun pa. Grabe. Ilang female dito? 5 female na sunburst. Grabe. Yung isang female kasi natin guys, pag pag naglay ng egg, pag semi-breeder pa lang, siguro nasa 200. Pero pag lagay natin, going to breeder na sila, or tatlong breed na sila, tatlong drop, lumalaki kasi yung tiyan nila, lumulobo. Umaabot na yan sa 300 plus yung isang drop ng danyo. So pag lagay natin 5 breeder dito, pag nag-drop lang yan ng 250 mahigit may 1,250 na tayong
egg na makukolekta. Ayun, oh, sobrang dami talaga. Grabe, oh. Ayan, so kahit kainin pa nila yan, hindi nila mauubos. Ito is purple. Ayan yung purple natin. Itong purple, nakapag-drop, ayan oh, skilled. Ayan, yung egg ng purple. Kunti lang yung purple ko kasi yung, ano pa, medyo joby size pa lang yung iba. Ito, semi-breeder pa lang. Nag-try ako kagabi. At, ayan, successful guys. Ayan oh. Successful nakapag-drop. Kaya maganda talaga kunin, semi-breeder. Yung gawin nating breeder. Ayan. So, maliwanag yung explanation natin guys. Mas maganda mag-breed ka. Kahit wala ng cage. Basta mababaw lang yung tubig. At least 1 inch yung lalim ng tubig. Tsaka hindi masyado malawak yung breeding tank. Yung purpose nun para mabilis mahuli ng male yung female natin. And then, kahit wag na gumamit ng spawning map or mga grass na yan, kahit wag na. As in, ano na lang, tubig, 1 inch ang lalim, planggana, breeder yun lang. Sapat na. Tapos, kung plan natin mag-breed, mas maganda na kahiwalay ang female sa male. Yung purpose naman doon, kasi parang ganito. Kung naka-community yung ano natin, kung naka-community yung danyo natin, nandito nakahalo yung male at saka female, ganito ang mangyayari every morning. Ayan, magbibreed yan sila. So sayang yung eggs ng female natin. So time will come na kailanganin natin sila i-breed. Wala na tayong makukuwang egg kasi na-breed na nila nung kahapon pa yung female natin. Ayan, ganun yung yung reason dun. Kaya mas maganda talaga pag plan natin mag-breed, ibukod natin yung lalaki sa babae. Tapos, iba kasi yung guys, iba yung harutan, kumbaga, ng isda natin pag hindi magkasama yung lalaki at saka babae. Kasi, na-notice ko lang kung magkasama sila sa isang tank, tapos ilagay natin sila sa breeding tank, walang kumbaga walang reaction. Parang walang spark yan. Parang malabo sila mag-breed kasi magkasama sila dito eh. Yung pinagkaiba lang, transfer mo lang sa isang maliit na tank. So iba pag ang female hindi niya nakita ang male, sa si male hindi niya nakita si female. Pag nilagay mo yan sa isang tank, kumbaga yan, magbibreed agad yan. Kasi may babae at saka lalaki, magbibreed yan kinabukasan. Katulad dito, yan. 100% pagdodrop ng egg. Yan. So sa mga iba, yung nagtanong bakit ilang salang na sila, hindi pa nagbe-breed yung danyo nila. Try nyo guys, i-separate muna yung mga danyo before isalang sa breeding tank. Tapos, parang ganito, yan, babae at saka lalaki magkasama. Parang walang reaction na. Baka kahapon or nung nakarang araw, na-breed na nila yung babae dyan. Tapos, makikita mo parang wala nang malaki ang tiyan. Halos manipis na yung tiyan dyan. Ayan. Okay lang pag wala tayong plan mag-breed. Parang ganito lang, community tank for viewing lang natin, para lang sa mata natin, walang problema. Isama-sama natin yung male at saka female dyan, walang problema. Pero pag plan natin talaga magparami ng danyo, need natin i-follow yung procedure na tinatawag natin. Ihiwalay natin yung babae at saka lalaki para makapagparami tayo ng danyo. Tsaka isa pa naman guys, pag nag-drop na yan ng egg, yung mga danyo natin, lahat yan ng lahat na breeder na yan, kumbaga kukunin na natin, ibalik na natin sa kanya nilang tank. Yung mga egg na yan nga pinag-drop nila, pwede natin yan ilagay dun sa mas malawak na lagayan. Lagay natin, meron tayong ref tub na sira or meron tayong palangganang malaki, doon natin yan sila ilalagay para mas malawak, and then doon na sila mag-hatch. Huwag natin hayaan sa ganung kaliit na yung alam mo yung breeding tank natin yun, yung planggana na maliit. Huwag natin hayaan doon na doon sila mag-hatch kasi meron time dyan guys na crowded. So, sobrang dami ng egg. Pag nag-hatch yan, crowded talaga yung fry. May rason na mamamatay sila. Tsaka mas maganda guys, di ba pag nagbe-breed tayo, kahit wala ng aerator, okay lang. Sa eggs naman, pag nagpapa-hatch na tayo ng eggs, mas maganda meron tayong aerator na ilalagay. Mas mabilis kasi yung hatching nun.
Kumbaga, pag walang aerator, inaabot siya ng 3 to 5 days bago mag-hatch. Pero pag mayroong aerator, 3 days, pisa na lahat sila. 5 days nakapag-pre-swim na yung mga fry natin. And then, may ano talaga tayo dapat. Meron tayong naka-prepare na BBS. Kasi yung BBS, yun yung pinakamaganda na ipakain sa kanila. Lagay natin yung fry natin sa 1,000. Pag wala tayong BBS na ipakain dyan, mag-ano yan guys, mamamatay yung iba. Yung iba naman, yung mga naunang lumaki, kakainin nila yung mas maliit sa kanila. Hanggang sa 1K na yan, magiging kalahati na lang. Hanggang sa sunod na araw, yung kalahati magiging kalahati ulit. Hanggang sa 1 buwan, yung makukuha mo sa 1K mo, nasa 20 plus or 15 piraso na lang. Pag wala tayong BBS na ipapakain sa ating mga fry. Yun yung katotohanan talaga. Sad to say, pero yun yung katotohanan pag wala tayong fry. Wala tayong BBS na ipapakain sa ating mga fry. Siguro mas marami makasurvive kung yung lagayan natin malawak. Kasi malawak, parang ganun, malawak siya. Yan. Tapos diyan natin ilagay yung mga fry. Tapos papakainin natin ng fry mass, or if mayroon tayong decapsulated, ayan, pwede siguro. Pero pag maliit lang yung tank natin, tapos wala tayong live na ibibigay sa ating mga fry ng danyo, as in guys, mamamatay talaga sila. Saka mas attractive kasi sa mata ng mga danyo yung gumagalaw na pagkain. Compare sa mga lumulutang lang muna na hindi gumagalaw. Akala nila lang yun. So di nila pinapansin. Kaya mas advisable talaga pag nag-breed tayo ng danyo, mag-invest din tayo ng BBS. Mura lang naman yung BBS. Pwede naman kayo makabili dun sa Shopee. Ayan. So after 2 weeks, pag nakita natin na medyo mabilog na yung katawan ng danyo natin, then pwede na natin transfer sa Primas, yung parang powder na pagkain. Ayun, pwede na natin yun. Kumbaga alala yung Primas, pwede na. Pero BBS talaga pinaka-importante. Ayun. So guys, at least maliwanag tayo sa pagbibreed ng danyo. And thanks for watching again. See you on next video.